Magandang buhay para sa pamilya. Mata mo kaya ito sa pagiging OFW? Inang nag-OFW para sa magandang buhay ng pamilya, nagresulta sa paglaho ng katinuan sa isip ng ama. Naiyak ako kasi hindi ko akalain na magiging ganun yung papa ko. Dahil sa kahirapan nag-OFW para sa masaganang buhay, matagpuan kaya ito? Alamin ang kasagutan sa kabuuan ng ating episode at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Iba yung hirap at pasakit ang tiniis ni Clarita sa mga mayamang amo sa Singapore dahil sa matinding pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Of course, ayaw nila akong makitang nababakante. So, every morning na nagigising ako, nakaprogram na yung mga gagawin ko. Ang hirap po kasi yun yung talagang homesick na pagdating ng evening, nakatingala ako sa langit. Naalala ko yung family ko. Ang lungkot at pangungulila sa pamilyang piniling tiisin, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kasi kailangan ko siyang bilan ng gatas, pero wala kaming income na mag-asawa. So, pikit mata ko po talagang iniwan yung anak ko. Maganda ang kita kaya natutustusan niya ang pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Ngunit unti-unting lumantad sa kanya ang sikreto ng kanyang amo. Di sinasadyang nakita ni Clarita ang amo sa kabilang kwarto na may ipinapagawa sa isa pang katulong. Ang mahirap dito, mismong si Clarita ang nag-recruit sa kaawa-awang kasamahan sa bahay. Pinapamasahe niya yung buong katawan niya and then the private part. Kinausap ko ngayon yung asawa niya na bakit mo inaalaw yung asawa mong magpamasahe. And then sabi niya, you just close your eyes. Ngunit wala siyang ibang magagawa kundi isumbong sa kinauukulan ang amo at epekto nito ang kawalan niya ng trabaho. Naawa ako sa mga aplikante kasi they are away from home na nagsakripisyo silang lumayo sa pamilya. Ganun na yung mga na-encounter nila. Yung time na yon, blatter lang. Sabi ko warning para hindi na niya ulitin sa mga ibang darating pang aplikante. Walang trabaho at walang malapitan. Isang kaibigan ang umalalay sa kanya na isang Kristiyano. That time, hindi ko ma-sure kung anong feeling ko eh. Kasi hindi ko talaga alam kung kanino talaga ako dudulog. May question pa ako, sino ba talaga si God? Mga ganun ba? Bakit laging ganito? Bakit? No matter how I try na mag-work, masipag naman ako, bakit ganito? Dahil dito, nakilala ni Clarita ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Di ko ma-explain yung naramdaman ko that time na dinala niya ako sa church. Lalong-lalo na yung hymns na kinakanta, Amazing Grace. Na, I am lost but now I'm found. So, tinignan ko yun na that's a God's calling for me. Lord, forgive me. Talagang humingi ako ng tawad kahit sa mga tao na kung saan ako nagkasala. Hiningi ko lahat ng patawad sa Lord. Tangan ang katotohanan ito sa kanyang puso. Muling nakipagsapalaran si Clarita upang manilbihang muli at sa kabutihan ng Diyos. Naging mabuti ang kanyang mga sumunod na amo matapos ang 20 taon sa Singapore. Pauwi na si Clarita sa Pilipinas upang magretiro. Bagamat di naman yumaman, tangan niya ang yaman at kasiguraduhan na galing sa Panginoong Diyos. Call unto me and I will answer you and tell you all the unsearchable thing that you don't know. Marami akong hindi alam in the past. Yung something na lagi akong naghahanap, ano ba talaga ang buhay? And then, glory to God, praise the Lord. Kasi the manual of life is the Bible. Yun ang pinaka-best gift
na na-receive ko sa buhay ko. You know, Clarita's life, Kata, is the kind of life that our OFW put at risk every time they work abroad. Hindi na bali yung magre-renew ka ng contract, kilala mo na yung boss mo, and you get along with him or her, and yung alam na yung ugali nila. But, you know, for those who aren't talagang wala silang clue kung anong klaseng boss ang magiging amo nila, no? Yun ang mahirap because praise God kung talagang naging mabait sila at fair sa'yo, no? Actually, Peter, the fact na napipilitang mga ibang bansa ang ating mga kababayan, talagang kapit sa patalim ang kanilang nagiging sitwasyon doon. Ano. Mainam na lamang kung talagang siswertihin nga sila, no? Mabibless sila sa mabuting kondisyon, pero karamihan, lalo na sa mga pumapasok bilang domestic helper, parang tinuturing silang parte ng, kumbaga, harem, kumbaga, Yes. ng kanilang amo. Napakadelikado talaga ng kalagayan, lalo na sa ating mga kababaihan. Ano? Nakakalungkot, pero maraming mga ganyan nangyayari. Ang mainam na lamang, sa kabila ng kanyang effort na gumawa ng tama, sa palagay ko, blessing in disguise na rin yung nangyari kay Clarita dahil siya mismo ay nailigtas mula sa ganung kondisyon at bagamat nawalan siya ng trabaho, ang kapalit naman nadiskubre naman niya ang ating Panginoong Diyos at siya ay masaya kahit ika nga niya hindi niya natamo yung kanyang dream. Ang bata pa ni Clarita, no? Palagay ko may special pang regalo ang ating Panginoong Diyos para sa iyo. And even now, Peter and I am believing, in a miracle work that God is going to do in your life, and we'd like to hear her story in the future. Tama yan, Kata. There's so much in store for the Lord to do in her life. Yeah. That's right. Because sabi niya, call to Him and I will answer you. Yun yung pinanghahawakan ni Claritang salita ng Diyos. And I believe the Lord will yet answer her desire and her dream. Amen. Alam po ninyo, iisa ang layunin ng ating mga kababayang nangingibang bansa upang magtrabaho. Ito ay para sa maganda at masaganang buhay para sa pamilya. Subalit hindi lahat ay natatamo ang pangarap na ito. Sa halip, marami ang nasisirang pamilya. Mga anak na nagre-rebelde at pagsapit ng kanilang retirement ay umuwi ang ating mga OFW na wala man lang naipundar, kundi man mahirap pa rin. You know, Kata, that's really a sad story. But we have to understand what Jesus promised us abundant life. Was not about just having lavish things and you know the good things in life, although that's part of it, you know, like money, car, ayan. But a life with Him that is meaningful, that is purposeful, that is joyful, and you are eternally secure. We receive abundant life the moment we accept Jesus as our Lord and Savior. Sabi nga ni Clarita kanina, you know, she was even doubting, malas ba ako? I mean, is this the way life is? I tell you, because the enemy wants to discourage you. He wants you to feel defeated. He wants you to feel depressed. But Jesus says, I came that you may have abundant life, rich, full, to the max. Yan ang gusto ng Panginoon para sa buhay nyo. And all it takes is a simple prayer, a surrendering of our lives to Jesus Christ. If that is your desire, pray this prayer with us. Allow God to intervene in your life. Just say, my Father in heaven, I come to you right now with all the problems surrounding me, all the confusion, all the hurts, and I don't even know what my future holds. But I saw what you did in the life of Clarita, and I want that too for my life. So right now, Lord, I surrender everything. I confess that I have sinned against you over and over again. I have done wrong. Lord, ayoko na. Right now, Lord, I just open the door of my heart and I invite you, Jesus, come into my life. Jesus, come in and be my Savior, be my Lord. Make a difference in my life starting this moment. I turn over everything to you. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for saving me. Thank you for securing me in the future forever. Thank you, Father. I pray this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number
0949-888-8001, at Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. Sa ating Big Monday giveaway, mapapasa inyo itong power bank, selfie stick at USB bracelet kung isa kayo sa ika-13 caller, texter at Facebook post na may tamang sagot sa ating question of the day. Sino ang panganay na anak na naiwang nag-aalaga sa 4 na kapatid ng mag-OFW ang ina at nagka-mental problem ang ama? A. Clarita Simon, B. Marjay Rivas o C. John Isip. Panoorin ang kabuuan ng programa upang malaman ang tamang sagot. The CBN Asia Prayer Center is in need of the following. For more information, please visit www.cbnasia.org and click the Home tab and click Career Opportunities. Ang pamilya ang pangunahing bumubuo ng lipunan. Dito nagsisimula ang konsepto ng pagkakabuklod-buklod sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit para sa isang bayan kung saan marami ang nakikipagsapalaran sa dayuhang bansa kapalit ng mas malaking kita, madalas ay hindi na ito ang nagiging eksena. Taong 2013 nang lumisan ang ina ng 5 magkakapatid na sina Marjay, Mayan, Marian, J-Mark at JC. Sa pag-asang makakaasenso sa buhay, nagtrabaho ang kanilang ina sa United Arab Emirates bilang isang domestic helper. Ang kanila namang ama, dumanas ng depresyon. Ang dating responsableng haligi ng tahanan, nalulong sa bawal na gamot. Hindi nagtagal, nawala ito sa sariling katinuan. Meron pa pong time na pumunta po siya dito sa bubungan namin. May humahabol nga daw po sa kanya, tapos may papatay daw po sa amin. Una ko pong naramdaman, parang naawa po ako sa kanya. Kasi nakita ko po yung itsura niya nung oras na yon na ang dumi-dumi niya, gano'n. Tapos parang naiyak ako kasi hindi ko akalain na magiging gano'n yung papa ko. Parang sa bigla-bigla, nagbago yung lahat. Ipinasuri sa isang mental hospital ang kanilang ama. Kalaunan ay pinayuhan itong manatili na lamang sa probinsya para na rin sa proteksyon ng mga anak. Simula noon, hindi na ito muling nasilayan at napabalitang may iba ng kinakasama. Kaya ang kanilang lola na ang kumupkop sa kanila. Nag-decide ang mga bata, dito na lang daw sila sa akin. At napuna ko na may pagkukulang din yung manugang ko sa kanila. Pumapasok, walang baon, walang kain. Kaya sabi ko, siguro mapapabuti yung mga bata pag dito sa akin. Regular na nagpapadala ng pera ang kanilang ina kaya't patuloy na nakakapag-aral ang magkakapatid at nasusustentuhan ang kanilang mga pangangailangan. Subalit ang pagdidisiplinang dapat magmula mismo sa magulang ay hindi na nagampanan. Kaya naman inako na rin ito ng kanilang lola. Pinapagalitan po ako kapag makulit. Pinapaluhod po ako ng 2 oras kapag makulit ako. Naging mas responsable po ako kasi paulit-ulit pong sinasabi ng lola ko na panganay po ako na kung pati ako susuko sa lahat ng mga nangyayari, paano na yung mga kapatid ko? Higit sa anumang uri ng pagdidisiplina na ibahagi mula sa panganay hanggang sa bunso ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang relasyon sa Panginoon. Gusto ko maging makadiyos sila, kahit nawala nanay nila, mapabuti sila. Di na po ako nagmumura at di na rin po ako nangungupit. Ang buhay nga raw ay hindi napapabuti dahil ito'y nagkataon, kundi napapabuti ito dahil sa pinili mong magbago. Nagkulang man ang mga magulang sa kalinga para sa magkakapatid, wala namang kasing saya ang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Mapalad ako kasi kilala ko yung Diyos. Napakalaking relief pag naisip mo na kahit yung mga tao sa paligid mo na iwan ka ng lahat, nandyan yung isip mo na ang Diyos kahit kailan hindi ka niya iiwan. You know, you can tell in the midst of difficulty and trial na the Lord is sustaining Marjay, no? Sometimes it's hard, Kata, just because you're the eldest, the responsibility is placed on you. But
you're the eldest. If you're only 12, you're only 13, napakahirap nun. You're still a child. Yeah. To enjoy sana your even childhood. Even a 17, Oo. 18 is still a child. Or I think even if you are 20, 21, or in your 20s, if you are suddenly expected to take responsibility for your younger children, mabigat pa rin yun. tama. Ikaw nga, wala ka namang balak mag-asawa at mag-anak in your early You were never years. trained to do that. So Yeah, it's so right. overwhelming for Yeah. a child. No? Not only that, no, kasi in Marjay's case, wala yung nanay, no? And then yung tatay pa naging incapable, no? So wala talagang nag-aruga sa kanila, walang nagturo, wala siyang naging modelo. tama. Paano maging mabuting magulang sa kanyang mga anak. So it was such a tall order for the child, and thank God that we have a Father in heaven who can reach out, no? Especially to, they're almost orphans, Yes. okay? Itong sina Marjay, and really showed Marjay that he is a father that she can trust, and because he is a father who loves them and will take care of them. That's right, Kata, because Jesus loves the little children. Nasa Bible yan. And Jesus does not want any child to be lost. As we read in Matthew chapter 18, verse 12 to 14, if a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Kaya nga mga magulang, pag-isipang mabuti ang mga balak ninyong mag-abroad para sa pangarap ninyong magandang buhay para sa inyong pamilya kung masisira naman ito sa samahan ninyong bilang pamilya o mag-asawa at mapapabayaan ninyo ang inyong mga anak. Our God is such a good God. He's such a good Father. And you know what? He heals us. He can heal us of all the hurts that we may have in our life. He can heal us physically as well. He can touch every part of our being, not just our body. And right now, we're going to pray for people. Alam ko maraming nanonood ngayon na marami kayong sama ng loob, marami kayong mga dinaramdam ngayon. And God is just a prayer away. So right now, we're going to pray to Him. We're going to believe that He will reach out to heaven and touch all of those who will believe in Him. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At Ikaw ay sadyang mapagmahal at napaka-mabuting Diyos. Marami po ngayong nanonood sa ating programa. Marami silang dinaramdam. Marami ang hindi makapagpatawad doon sa mga nanakit at nagsamantala sa kanila. Kaya ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Panginoong Diyos, hinihingi namin ang inyong tawad sa aming mga pagkakamali. Gayon din, binibigay namin ang aming pagpapatawad doon sa mga nagkasala sa amin. Merong mga babae right now who are watching and you are so distraught. You're not just depressed, you're even distraught because of your condition right now, your situation in life, and you want out. But God says, nakikita ko ang iyong sitwasyon, anak, mahal kita. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandito ako, tawagin mo ko. Nandito lamang ako. God is right now in front of you and He's touching you and He's healing you right now from your woundedness, from your bitterness, from your unforgiveness. Just believe and call on the name of Jesus. He loves you very much. He died for you. He died for you. He's all-knowing and He's all-loving. So just receive the healing touch of the Lord right now in the name of Jesus. Peter? Yeah, I see also a lot of those talagang that are keeping hurts, past hurts done unto them by people that they love. Because I saw so many chains fall to the ground. And as you're releasing this, the Lord is pouring grace and strength inside of you that you may be set free indeed. Right this moment, receive your freedom. There's also someone watching, meron kang blurry vision sa left eye nyo. In fact, it's only like, you can only see like 20%. You had an accident and you've been this way for the last 2 weeks. The Lord now is instantly releasing His miracle touch on your left eye and you're beginning to see clearer and clearer and clearer. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. There's also someone watching
meron kang growth sa lower part of your spinal cord and the doctors are concerned, it looks like it's malignant, but the Lord is dealing with that growth right this moment. He's removing it from your lower back permanently. Receive your healing, kapatid, in Jesus' name. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday giveaway, ang tamang sagot sa ating question of the day ay letter B, Marjay Rivas. Kung ikaw ang ika-13 caller, texter at FB post na nakasagot nito, ay sa iyo na ang mga regalong ito. Mayroon lamang kayong 48 days upang i-claim ang mga premyo dito sa aming tanggapan sa 3rd floor Sagittarius Building, HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Para sa ordinaryong tao, ang pandesal ay pirming pagkain sa agahan. Para kay John, di niya magawang matikman ito dahil dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Nakikita ko po yung kahirapan namin and talagang nagsisikap po ako na gusto ko silang tulungan pagdating ng araw. Yun lang po yung paraan para hindi maapektuhan yung pag-aaral ko. Nagtrabaho po ako ng madaling araw. And kasi gusto ko talagang makapag-aral ng maayos. Maagang naghahatid ng paboritong pandesal sa mga parokyano hanggang sa ito'y maubos. Ito ang kanyang napiling racket. Iba ang pakiramdam ni John sa tuwing nakikita niya ang ibang mga batang nag-aaral. Nainggit po ako kasi marami silang pera, nabibili nila yung mga gusto nila, and lahat ng mga pangailangan nila. Ang kinikitang pera ni John, kanyang itinutulong sa ina, pambili ng makakain. Di matiis ni John ang makitang kakarampot lang ang makakain ng pamilya dahil sa kulang ang kinikita ng ama't inang pagtatanim lamang ang pinagkakakitaan. Sobrang hirap po. Bata ka pa, mabilis ka lang mapagod. Pero sa pagpupursige ko, nagawa ko yun. Dahil alam kong matutulungan ko yung pamilya ko. And makakutulong din ako sa pag-aral ko. Ito ang nagtulak kay John upang mangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang konting naipong pera sa pagtitinda, ginamit upang makapag-aral mula pa noong elementarya hanggang high school. Tiniis ni John ang pangungutya ng mga tao, maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral. Talagang kinakaya mo pa. Dahil ayaw ko lang na mapagalitan ako. Ayaw ko lang bumaba yung grado ko. Dahil gusto ko talaga makapagtapos and hindi adlang yung pagtitinda ko sa aking pag-aaral. Dahil nais niyang makapagtapos sa kolehiyo, pumayag siyang maging kasapi sa isang fraternity. Tiniis ang hising makuha lang ang pangakong scholarship kung magiging kabahagi siya ng grupo. Dahil sa naranasang hirap sa buhay, mas lalong naging matibay si John. Hanggang matapos siya sa kolehiyo at makapagtrabaho, umasa siya sa sariling lakas upang makamit ang pangarap. Ngunit nang makamit ang lahat ng ito, tila di pa rin sapat ang lahat-lahat.
Kasi nais ko rin po na magaya din yung mga nag-church, nainggit po ako. Then, dumating sa araw na tinext din ako ng ate ko, kinausap ako ng ate ko na ini-invite nila ako na mag-church din. Doon po ako nag-uumpisa na magsimba. Sa UAE muling nasumpungan ni John ang kabutihan ng Diyos. Maganda ang kita at natagpuan ng isang simbahang mas lalong nakapagpalapit sa kanya kay Hesukristo. Dito na silayan ni John ang tunay na katugunan sa kanyang mga pangarap. Sa Matthew 4:4, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita tayo ng Diyos na bubuhay. Yun po yung nagpatatag po sa akin. So kung sabihin na talagang ang Panginoon, ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo paabayaan, ni Juan. Doon po ako tumayo. Amen. Alam mo, Kata, looking at John's life again, no? The Lord allows us to go through difficulties, to go through trials. Yes, mahirap. Yes, it's a struggle. But in the struggle, He strengthens us. He strengthens His character because alam niya, He knows what He wants for His future. And yet, He did not feel bad. He's working so hard. And because He wants to bless His parents, not just only for him, for his schooling, but He wants to bless His parents. Talagang grabe yung attitude ni John. Yes. Meron siyang vision para sa sarili niya at sa pamilya niya. So alam niya yung gusto niyang puntahan. And then he persevered so that he will get there. And I'm sure he has still a long way to go. You know, and as he continues to trust in the Lord, as he continues to seek God in His Word, where God's promises are for our life, for us to live the way that God wants us to live according to His Word, then I believe John is going to achieve his dreams. Absolutely. The key to abundant life is having Jesus in our lives. The Apostle Paul did not have the riches of the world, but he enjoyed the abundant life that Christ promised. As we read in the book of Philippians chapter 4, 11 to 13, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Sa atin pong wikang Tagalog, sinasabi ko ito hindi dahil sa hinahanapan ko kayo ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Like the Apostle Paul, we can truly enjoy abundant life if we set our priorities straight and be grateful for everything that God has given us. Alam mo, Kata, like Paul, he loved the Word, and so because he loved the Word, he lived the Word, and so therefore he experienced the abundant life of God. Thank you all for watching. We hope that you've been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. God bless you more. God bless you. Ngayong Martes, Truth, nagmahalan sila at nagkaanak. Pero si Mister may iba ng babae. Consequence, si Mrs. lumayas ng bahay at nakahanap ng iba. Truth, si Mrs. nabuntis ng hindi niya asawa. Pagtaya sa loto, ano ang truth at ano ang consequence? Alamin ang kanilang kwento at aming papremyo sa Truth Or consequence. Tuesday, 12 o'clock midnight on GMA After Alisto.